Magandang umaga po sa inyo. Ngayon po ay Biyernes dito sa Vista, California. Kapag nangungusap ang Panginoon sa atin, hindi po natin maipaisantabi yung mga pagkakataon na tayo ay makapagbahagi ng kanyang inspirasyon. Alam nyo, um, ang plano talaga itong linggong to ay magkaroon ng kaunting bakasyon daw o sabi kailangan meron kang pahinga. Sabi nga um, for those who are weary, God will give you His rest. Kanya, ngayon, hindi natin pwedeng pigilan ang pangungusap ng Panginoon lalo na kung may mga pagkakataon na tayo ay um, alam natin yung ating pag-extend ng ating um, tulong o yung ating pag-iisip sa ating mga kapwa ay lumalabas ng kusa sa atin, no? So, naisip natin na gusto natin ipagbahagi ng ating um, kung saan tayo na-inspire, ibibigay din natin sa kanila para sila ay ma-inspire din. Ngayon, itong mga nakakaraang mga araw, naiisip natin lahat yung sakuna. Yung meron tayong mga kaibigan na nagkaroon ng sakuna sa buhay, lalo na dito sa California. Merong mga sunog, may mga kaibigan kami na nagkaroon ng mga sakuna sa buhay. Meron akong kaibigan na nag second death anniversary niya kahapon. Meron tayong kaibigan na nagkasakit. May mga kaibigan tayo na ospital. Sa atin ay nagdadasal natin sila. Kung napapanood nyo ito o mapapanood nyo ito o nakikinig kayo, naisip namin kayo, kami, ang aming pamilya, ang simbahan, binibigay namin sa Panginoon. Inaangat namin sa Panginoon yung aming concern namin sa inyo. Yun ang naisip namin since na laman namin na kayo ay meron sakuna. Ngayon, yung mga sakuna, nangyayari sa atin yun. Ang tanong na lang natin, ano una natin naiisip pagka meron tayong sakuna? Yan. Pipilitin kong magkaroon ng translation yung sinasabi ko para sa mga nakikinig sa atin na hindi masyado nakakaintindi ng Tagalog. I-Englishin ko yung mangilan-ngilan sa ating pinag-uusapan ngayon para sila naintindihan din nila yung ating pinag-uusapan. So I would want to let you know that I'll try my best to translate this in English. So for those of you who are listening or watching, will be able to catch up on what we're talking about here today. I have friends who are that may have a hard time listening or understanding Tagalog words. So um, I'll try my best to give my translation, or also on here on my should I say subtitles, or side titles, or mabibigay natin yan. Ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon, um, yun nga, bumalik tayo dun sa ating yung sakuna, or what I call our crisis in our lives. Now, we have to remember, anong una natin naiisip pagka meron tayong sakuna? Kasi karamihan, ang tanong ko nung isang araw, sabi ko, ang karamihan ng isip natin, ano ang gagawin? Ano ang gagawin natin? Pero ang tanong dapat, sino? Di ba? Kasi sino ang gagawa para sa atin? Kasi kung yung ating effort kulang kasi tao lang tayo, meron tayong kulangan din, meron tayong mas malaki, mas mataas at mas makapangyarihang nilalang para tumulong sa atin.
ang Diyos. God is there. He's bigger, more powerful, or actually powerful. He's he has way more resources than we are. Now, I just realized nung isang gabi, yung isang kantang kasama natin ng Diyos. Yung kantang kasama natin ng Diyos. Sabi ko, we have to remember, God is always with us. Now, merong, there's a, there are verses on Psalm 118, 4-8. Let me read it in English and then I'll read in Tagalog. It says there, let those who fear the Lord now say, His mercy endures forever. I called on the Lord in distress. The Lord answered me and set me in broad place. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do to me? The Lord is for me among those who help me. Therefore I shall see my desire on those who hate me. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Psalm 118, 4-8. Now, ito yung Tagalog, no? Mga awit 118, 4-8. Ang sabi, lahat ng may takot kay Yahweh, dapat magpahayag, pag-ibig niyang tunay, laging tapat kailanman. Nang ako'y magipit, ang Diyos na si Yahweh ay aking tinawag. Sinagot niya ako at kanyang iniligtas. Kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. Si Yahweh ang siyang sa aking tumutulong laban sa kaaway, malulupi sila't aking mamamasdan. Higit na mabuti na doon kay Yahweh magtiwala kaysa panaligan yaong mga tao. Napakalinaw, no, na sinasabi sa mga awit. Sinulat ni David itong mga salitang to para maintindihan natin na kahit siya mismo, nalaman niya na kung maniniwala siya, mananalig siya sa effort ng tao, kulang. Pero ang effort ng Diyos, nandoon. Kung meron tayong mga sakuna, alam natin pag tumawag tayo sa Diyos, kung iyon ang kanyang kaloob, bibigyan niya sa atin kasi alam niya kung ano ang kailangan natin sa buhay. Sinabi rin actually sa Hebrews 13, 5-6 na naka-connecta dun sa ating pinag-uusapan ngayon. Let me say it in English first, na Hebrews 13, 5-6. Sabi niya, let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have, for he himself said, I will never leave you nor forsake you. I will never leave you nor forsake you. Napaka-powerful na words yan, no? Sabi pa dito, so we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? So yun yung reference dun sa sinabi dun sa Psalm 118. O, sa Tagalog naman tayo, sabi ng Diyos, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Yan. Tapos yung next na verse, kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Yung ginamit niya ang tao. Ginamit niya ang mga doktor, ginamit niya ang mga tao para tumulong sa atin, assistance sa pera, sa pinansyal, assistance sa atin sa ating pang-emosyonal. Ginagamit niya to dahil ito yung kanyang kawan. The Lord is using His people to assist us so we can be relieved with our crisis. It may be sickness, it may be of burdens, financial, emotional, at kung ano pa man, no? We can be relieved from anything. I should say anything. Because there's nothing impossible with the Lord. Nothing is impossible with the Lord. So if you are there watching or listening, ask the Lord. Pray that He's going to put that seed in your heart that He is in control. Idasal natin na
itanim ng Diyos sa ating mga puso at ating isipan na siya ang bahala sa atin. Isipin natin lagi na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Lagi nating isipin, kasama natin ng Diyos. God is always with us. He will not forsake us. He will always be with us. So hanggang sa muli, ipilagi natin, kasama natin ng Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako manulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos.